Magandang araw! Welcome sa aming programang Bebe Sweet Story. Enjoy! Patuloy sa pagbuhos ang malakas na ulan. Hindi pa rin alam ni Naomi kung saan siya uuwi ngayong pinalayas na siya ng kanyang tiyahin. Kung bakit kasi matumal ang customer nitong mga nakaraang araw, wala tuloy siyang maibigay sa kanyang tiyahin na sugarol. Hindi madali ang trabaho niya pero dahil sanay na siya sa ganoon, ayos lamang. Sa katunayan, naaadik na rin ata siya. Ikaw ba naman ang maligayahan pagkatapos ay mababayaran pa? Hindi man kalakihan ang bayad sa kanya, lalo pat marami na siyang karanasan, hindi na masama. Kahit papaano naman, may naaabot siya sa kanyang tiyahin. Pero dahil nga may mga bagong pasok na fresh sa club na kanyang pinagtatrabahuhan, nalalaos na siya. Halos wala nang gustong kumuha sa kanya. 29 anyos na siya at hindi na mabilang ang mga lalaking nakasama niya. Natatawa nga siya sa tuwing may isip niya na isa lang siyang pambansang sausawan ng bayan. Wala siyang hinihindian, bata man o matanda, basta inalok siya ng pera, kaagad siyang magpapaubaya. Nanginginig na ang kanyang katawan sa waiting shed na kaniyang pinagsisilungan hanggang sa sumilong din doon ang isang lalaki na kasuot ng hoodie jacket na kulay itim. Kaagad niya itong nilingon at nakita niyang ordinaryo lamang ang itsura na to. Hindi ganoon katangos ang ilong at hindi rin naman ganoon kagwapo. "Miss, kanina ko pa napapansin, may hinihintay ka ba?" Matagal na siya sa lugar na yun pero hindi familiar sa kanyang lalaki. Mukha naman itong mabuting tao kung kaya ay nakipag-usap na rin siya. Sinabi niya rito na wala siyang mauwian at pinalaya siya ng kanyang tiyahin. Marami pa siyang sinabi bago siya nito inalok na sumama na lamang dito sa probinsya. Driver pala ito ng isang malaking truck na naglalaman ng iba't ibang produkto galing sa probinsya. Nakita nga niya sa hindi kalayuan ng malaking truck na tinutukoy ng lalaki. Napatingin siya sa bag na kanyang daladala. Naisip niyang wala na ring mawawala pa sa kanya kung sasama siya sa lalaki. Matagal nang pariwara ang kanyang buhay at gusto na rin naman niyang makaalis doon sa lugar na yun. Ang Diyos na ang bahala sa kanya. Kung kilala pa ba siya ng Diyos sa sobrang dumi niyang klase ng babae. Hindi na siya nagdalawang isip at kaagad nang sumama sa lalaki papunta sa truck na nakaparada sa hindi kalayuan. Bahagya pa silang nabasa bago sila tuluyang nakapasok sa truck. Nang gabing yun ay hindi muna sila umalis at natulog na muna doon sa truck. Ang sabi ng lalaki nagpakilalang si John ay bukas na lamang sila babiyahe at masyado raw malakas ang ulan. Madulas ang daan, kung kaya ay magpapalipas na lamang sila ng gabi doon sa sasakyan. Kampante siyang nakatulog at paggising niya, tumatakbo na sa mahabang daan ng sasakyan. Napakusot pa siya ng kanyang mga mata bago nilingon si John na nagdadrive na ng mga oras na iyon. Napangiti ito bago siya binati ng magandang umaga. Naroon siya at nahiga pala sa upuan sa front seat. Umayos siya ng upo at nakitang tirik na ang araw. Yon ang unang beses na nakasakay siya sa ganoong klaseng truck. Masarap pala sa pakiramdam, lalo pa at bukas ang salaming bintana ng sasakyan. Malaya niyang nalalanghap ang malamig na simoy ng hangin at sa tingin niya, malayo na sila sa Maynila. Hindi niya alam kung saang eksakto ang lugar ni John pero wala na siyang pakialam pa. Ang mahalaga, naroon na siya at malayo sa trabahong nakasanayan na niya. Susubukan niyang kalimutan ang kanyang nakaraan. Oo nga't wala sa kanyang hinagap ang magbagong buhay pagkatapos siyang palayasin ng kanyang tiyahin. Pero nang makausap niya si John, biglang nagbago ang kanyang isipan. Walang masama kung susubukan niya magbago. Marahil ay hindi pa huli sa kanya ang lahat. Nilibang na lamang ni Naomi ang kanyang sarili sa magagandang tanawin na kanilang nadadaanan. Panaka-naka, inaalok siya ni Jan ng pagkain, ngunit tinatanggihan naman niya yun sapagkat hindi pa naman siya nagugutom. Aliw na aliw siya sa nakikitang kabundukan na kanilang dadaanan, mga matatarik na bangin na walang takot na binagtas ng malaking truck na iyon na minamaneho ni Jan. Imbis na matakot, nag-enjoy ng gusto si Naomi. Ibang-iba ang kanyang pakiramdam at hindi katulad sa Maynila na para siyang sinasakal. Nakakahinga siya ng maluwag na mga oras na yun. Kung kaya
Halos hindi mawala-wala sa kanyang mga labi ang isang malapad ng ngiti sa kabila ng kanyang mga karanasan. Hindi niya batid kung ilang oras na silang nasa biyahe hanggang sa huminto sa gilid ng kalsada si John. Sinabi nitong maghintay na lamang daw siya sa loob at nag-overheat ang truck na kanilang sinasakyan. Tumango na lamang siya sa lalaki at naghintay sa loob ng sasakyan. Ilang minuto pa, bumalik ito kung kaya ay tumuloy na sila sa biyahe. Marami pa silang nadaan ng mga maliliit na bayan bago nila narating ang lugar kung saan daw lumaki at nagkaisip si John. Iginarahe muna ni John ang sasakyan pagkatapos niyang bumaba kung kaya naghintay na lamang siya sa gilid ng kalsada. Wala siyang ibang natatanaw kundi ang napakalawak na palayan at kaunti-unti lamang ang mga kabahayan na kanyang natatanaw. Mas marami pa yata ang mga pananim na may iba't ibang uri. Ilang minuto pang paghihintay, bumalik na si John at niyaya na siyang maglakad. Binaybay nila ang daan sa gitna ng palayan kung saan tanaw niya sa dulo ang isang bahay. Sa tingin niya, yun na ang bahay ni John. Dinala nito ang kanyang bag at sumunod naman siya rito. Nang marating nila ang bahay, kaagad silang sinalubong ng isang binatilyo na sa tingin ni Naomi ay naglalaro sa 15 anyos ang edad. Matangkad dito katulad ng kuya John nito, ngunit mukhang suplado. Hindi palang ngiti at hindi niya gusto ang tinging ginagawad nito sa kanya. Sinabi nitong kumain na raw sila at tapos na itong magluto. Pinakbet at isang bandihadong kanin ang nakahain sa mesang bumungad sa kanila ni John sa kusina. Nahihiyaman, naupo na siya sa tabi ni John na hindi na nagtanong ang binatilyong nagngangalang Toto sa kuya niya kung sino siya. Bagkos, nagsimula na silang kumain. Sinabi naman sa kanya ni John na wag siyang mahiya at silang tatlo lamang ang naroroon sa bahay na iyon. Ituring na lamang daw niya na bahay niya iyon. Hindi niya alam kung ano talaga ang pakay ni John sa pagdala dito sa kanya sa pamamahay na ito. Ang mahalaga, may bahay siyang natutuluyan ngayon. Kung ano man ang hihilingin ni John bilang kapalit, buong puso niya iyong pagbibigyan. Nagsimula na rin siya kumain at humigop ng mainit na sabaw ng gulay na naroroon. Mukhang nagkakaintindihan ang dalawang magkapatid sa simpleng tinginan lamang at hindi man lang nag-uusap. Pinili na lamang ni Naomi ang manahimik hanggang sa matapos silang kumain. Inaya na siya ni John patungo sa silid na kanya raw tutuluyan. Walang salitang sumunod naman siya rito. Pumasok sila sa isa sa 3 silid na mayroon ng bahay na iyon. Hindi ganoon kaluwang ang silid na iyon na may plywood na dingding ang bawat sulok. Gawa rin sa kahoy ang higaang bumungad sa kanya at mayroong nakabukas na bintana kung saan tanaw ang berdeng mga palay sa hindi kalayuan. Nakita niyang inilapag ni Jan ang bag niya sa ibabaw mismo ng higaan at saka siya nilingon. Pasensya ka na, hindi ganoon kaganda tong silid pero sana maging komportable ka rito. Sabi nito, sabay ngiti sa kanyang gawi. Naku, ayos lang, maganda na to para sa akin. Tahimik tsaka maaliwalas tong kwarto. Maraming salamat ha. Sabihin mo lang kung anong pwede kong isukli sa kabutihan mo sa akin. Aniya, na nakikipagtitigan sa binata. Wala yun. Wala rin naman kaming kasama rito kaya maganda nang matulungan kita kahit papaano. Ituring mo na rin itong parang sarili mong bahay. Basta wag kang mahiyang magsabi kung may kailangan ka. Sabihan mo lang ako. Likas yata talagang matulungin at mabait itong si Jan. Maswerte siya at ito ang nakasalamuhan niya sa dinami-rami ng tao sa Maynila. Nagpaalam na ito sa kanya at magpahinga na raw muna siya sa silid na iyon. Isinara pa nito ang pintuan kung kaya ay dumulog na siya sa higaan at naupo ron. Inilagay na lamang niya sa ilalim ng higaan ang kanyang bag at wala naman siyang nakitang maaaring paglagyan ng kanyang mga gamit. Maya-maya pa, nakaramdam siya ng tawag ng kalikasan kung kaya kaagad siyang lumabas. Naiihi na talaga siya kaya madali niyang hinanap si Jan upang itanong kung saan banda ang palikuran. Hindi niya nakakita si Jan at sa halip si Toto ang kanyang namataan sa labas ng bahay. Nilapitan niya ito at atubiling tinanong kung nasaan ang banyo. Matagal bago ito sumagot at sinabing nasa tabi lamang daw ng kusina. Nagpasalamat naman siya at bumalik na nga sa loob ng bahay. Bumungad sa kanya ang malinis na banyo. Hindi halatang purong mga lalaki nang nakatira sa bahay na yun.
Binuksan na niya ang botones ng suot niyang maong shorts at saka umihi. Napapapikit pa siya sapagkat naipon mula pang pag-alis niyang hindi siya nakakaihi. Pagkatapos, binuksan niya ang gripo at sinalat ang tubig na lumalabas mula ron. Malinis yun at malamig, hindi katulad sa Maynila. Pagkatapos maayos ang kanyang suot na maong short at panloob, pinlash na niya ang inidoro. Ilang segundo pa't lumabas na siya ng banyo, ngunit gamuntik pa niyang mabunggo ang isang bulto ng tao. Tumingala siya at nakita si Toto sa kanyang harapan. Mukhang gagamit din ito ng banyo at hinintay lamang ang kanyang paglabas. Hindi man lang ito humingi ng paumanhin, kung kaya ay nilagpasan na lamang niya ito. Ngunit ang pinagtataka niya ay hindi naman ito pumasok sa banyo. Bagkus, tumuli ito sa isa pang silid kung saan sa tingin ni Naomi ay ang silid na to. Kumunot ang noo ni Naomi. Ano kayang ginagawa ni Toto sa labas ng banyo? Gayong hindi naman pala ito gagamit ng banyo. Hindi kaya inaabangan siya nito o baka naman sinilipan? Sa tindig ni Toto at sa mga tingin nito sa kanya, hindi malayong nagustuhan nga nito ang kanyang katawan. Sa taglay niyang kaputian, tiyak maglalaway sa kanya ang mga probinsyanong katulad ni Toto. Pero bakit si Toto pa ang nakitaan niya ng interes sa kanya? Bakit hindi si John na siya naman talagang gusto niya? Ideal boyfriend si John. Magalang at sobrang bait pa kahit kakakilala pa lamang niya rito. Kapag nagpakita ng kahit na kaunting pagkagusto sa kanya si John, hindi na siya magpapakipot. Tiyak nahahantong sila kaagad sa mainit na labanan. Sa naisip ay kaagad na uminit ang katawan ni Naomi. Akala ba niya ay magbabagong buhay na siya at hindi na mag-iisip pa sa bagay na kinaadikan niyang gawin, ang magpaligaya ng mga lalaki at maging maligaya sa piling ng mga ito gabi-gabi. Pero hindi maiwasan at talaga palang hahanapin ang kanyang katawan ng kakaibang kiliti ng bagay na yun. Ilang gabi pa lang naman na wala siyang nakakasamang lalaki, hindi na siya mapakali. May puwang pa kaya sa kanya ang pagbabago kung sa loob lamang ng isang araw hindi niya na kayang tiisin na wala siyang ganap. Naroon na siya sa silid kung saan siya dinala ni John kanina. Nakahiga siya at nag-iisip. Todo pagpipigil sa sarili ang kanyang ginawa para lamang wag gawin ang bagay na iyon sa kanyang sarili. Ngunit habang pinipigilan niya ang init ng kanyang katawan, ay parang mas lalong tumitindi ang kanyang nararamdaman. Napapakagat labi siya at dahan-dahan nang ginagawa ang bagay na iyon. Iniisip niyang kasama niya si John. Patindi ng patindi ang bugso ng kanyang damdamin hanggang sa tuluyan na nga siyang nawalan ng kontrol at tuluyan nang ginawa ang bagay na iyon. Dalang-dala na si Naomi sa kanyang ginagawa nang makarinig ng mga boses sa labas ng bahay. Dahil gawa sa light materials ang bahay, malaya niyang naririnig ang boses ni John na animoy may kausap na isang panauhin. Gustuhin man niyang mag-concentrate sa kanyang ginagawa, ay hindi niya magawa sa takot na baka bigla na lamang siyang katukin o hindi kaya pasukin ni John sa salid at maabutan siya sa tagpong tiyak na ikakahiya niya ng husto. Pilit siyang lumunok sapagkat hindi pa rin mapawi-pawi ang naglalagablab na init sa kanyang buong katawan. Pakiramdam niya, sasabog siya anumang oras at nagsisimula na ring sumakit ang kanyang puson. Lihim siyang napamura sapagkat kailangan niyang ilabas ang init na naroon sa kanyang katawan. Hindi siya matatahimik kapag nahinto siya sa ginagawa niya. Sa kabila ng mga boses na dumidistract sa kanya, tinuloy niya lamang ang ginagawa niya. Para siyang sinaniban ng masamang espiritu. Hindi niya na naisip ang mga posibleng mangyari. Pumuwesto na nga siya sa ibabaw ng higaan. Habol na niya ang hininga niya at pinipigilan ng sariling makagawa ng ingay. Hanggang sa marinig ang boses ni John sa labas lamang ng pintuan ng silid na yun. Tinatawag siya nito at bumili raw ito ng merienda. Ngunit kahit anong gawin ni Naomi, hindi niya magawang tumigil sa ginagawa at masyado siyang nag-i-enjoy. Pinigil niyang wag sagutin si John para isipin nitong siya ay natutulog ng mga oras na yun. Sana lamang wag nitong buksan ang pintuan at baka makita siya sa ganoong ayos. Pasidhi ng pasidhi ang nararamdaman ni Naomi hanggang sa nagtagumpay siya at narating niya sa wakas ang dulo ng makulay ng bahagharing kanyang nilakbay. Lupaypay ang kanyang katawan at pawisan ang kanyang noo. Dahan-dahan na siyang bumangon at nag-ayos ng sarili. Napagod siya sa biyahe kanina
at mas lalo pa siyang napagod sa ginawa niya. Wala naman yatang masama sapagkat nagmistula na iyong vitamins ng kanyang katawan. Nangihina siya kapag hindi niya nagagawa ang bagay na iyon sa isang araw. Ilang minuto pa ay napagdesisyonan na nga niyang lumabas. Naabutan niya sa may kaliitang sala na naroon si Jan at mukhang nagpapahinga. Sa harapan nito, nakapatong isang supot na naglalaman ng suman. Siguro, yun ang meriendang binili nito na may kaparis pang soft drinks na hindi pa nabubuksan. Kaagad siya nitong nakita kung kaya ay niyaya siyang kumain. Nagkunwari na lamang siyang sandaling nakaidlip at naupo na nga sa tabi na to. Bumili ako ng suman dun sa may naglalako tapos si Toto. Intusan kong bumili ng soft drink sa labasan. Halika, merienda ka muna. Sabay bukas nito sa supot ng suman at saka yun inilagay sa platong naroon. Pakiramdam ni Naomi, welcome na talaga siya sa pamamahay na iyon. Nagsimula na siyang kumain ng suman habang si Jan naman ay kumuha ng baso upang pagsalinan ng soft drinks. Sinalinan pa siya nito na kanya namang ininom. Tamang-tama ang lamig, lalo na tirik ang araw. Lalo pa at napagod siya ng gusto. Marami pa silang nagpagkwentuhan ni Jan tungkol sa kanilang nakaraang buhay. Hindi rin niya inilihim sa lalaki ang dati niyang trabaho hanggang sa niyaya siya nitong manguha ng prutas sa likod bahay. Kaagad naman siyang sumama rito at nakita nga ang isang punong mangga na hitik sa bunga. Bahagya siyang natakam nang makitang may ilang hinog na, pero mas gusto niya iyong hindi ganoon kahinog. Ipinagsungkit siya ni Jan ng 4 na piraso, tsaka ayun hinugasan sa gripong naroon. Saglit itong kumuha ng kutsilyo sa loob ng bahay na may kasamang sausawan. Normal lang ang lahat sa kanila na para siyang isang bisita na asikasong-asikaso ni Jan. Sabay pa nga silang kumain ng mangga at sarap na sarap silang dalawa. Hanggang sa dumako ang paningin ni Naomi sa nakabukas na bintana ng kwarto na pinasukan kanina ni Toto. Kitang-kita niya itong bahagyang nagkukubli at mukhang may kung anong ginagawa sa loob nun. Hindi naman siya nagpahalatang nahagip niya ito ng kanyang paningin. Bagkus, itinuloy ang pakikipagkwentuhan kay Jan habang kumakain sila ng mangga. Hindi niya na muli pang pinasadahan ng tingin ang gawing iyon ng binata ng kwarto ni Toto. Bagamat sanay siya sa mga ganoong klase ng lalaki, ay hindi niya maintindihan kung bakit naiilang siya. Walang kaalam-alam si Jan sa ginagawa ng kapatid nito sa likod ng kortinang nakatabing. Siguro nga, tinititigan siya nito ng mga oras na yun. Kung kaya, ganoon na lamang ito kung makatingin sa kanya. Lumipad sa malayo ang kanyang isipan. Tila ba hindi niya naririnig si Jan habang ito ay nagsasalita? Mas nag-focus ang kanyang isip sa isang bagay. Tama, hindi sapat na ang kanyang sarili ang gumagawa ng bagay na iyon sa kanya. Mas hinahanap-hanap talaga ng kanyang katawan ang bagay na iyon na tiyak na pupuno sa kanyang alkansya. Marahil ay hindi nga siguro siya normal na babae, lalo pat sa batang edad niya. Ginagawa niya ang bagay na iyon na may kasamang ibang-ibang lalaki. Masyado nang nasanay ang kanyang katawan sa ganoong gawain. Natulala kaya Naomi? Untag sa kanya ni Jan nang matulala siya sa kawalan. Ang totoo, nagsisimula na namang mag-init ang kanyang katawan dahil lamang sa nakita niyang ginagawa ni Toto. Nang sumunod na mga araw ay ayos naman ng lahat. Isang beses sa isang linggo lamang pala kung mag-deliver si Jan ng mga produkto sa Maynila. Dahil araw pa lamang ng Biyernes ay kinabukasan pa ito aalis at magmamaneho ng truck. Nang araw na iyon, wala namang nangyari. Si Naomi na ang nagluto ng agahan nila sapagkat siya naman talaga ang babae. Kahit papaano, kailangan niyang tumulong man lang. Sabay naman silang kumain at hindi niya alam kung bakit gusto niyang matawa sa tuwing nahuhuli niya si Toto na nakatingin sa kanya. Bata pa ito para patulan ng isang katulad niya. Pero ang mga tingin nito ay para bang nanunukso. Baka nga kapag nagsolo silang dalawa, hindi talaga siya makapagpigil at ito'y kanyang mapatulan. Nauuhaw pa naman siya sa bagay na yun. Pagkatapos nilang kumain, kaagad na siyang naglaba ng kanyang mga damit. Hindi muna siya naligo at pagkatapos maglaba ay tsaka siya maliligo. Yun na kasi ang nakagawian niya. Pagkatapos maglaba, nagsampay na siya sa labas ng bahay kung saan diretsong natatamaan ng sikat ng araw. May kung anong kinukumpuning gamit naman si Jan at may hawak itong martilyo patungo sa nagsisilbing bodega sa hindi kalayuan.
Pagkatapos magsampay, pumasok na siya sa loob ng bahay upang maligo. Pagbukas niya ng banyo, nagulat siya nang may bigla na lamang humila sa kanya, sabay sara ng pinto ng banyo. Namilog ang mga mata ni Naomi nang makita si Toto. Hindi niya magawang kumilos nang siya ay bigla nitong halikan, lalo na nang maramdaman ang biglang pagdaloy ng kuryente sa kanyang katawan. Ramdam niya na talaga namang may nabubuhay kay Toto. Napalunok si Naomi at napapikit. Batid niyang hindi niya na kaya pang pigilan ang ginagawa ni Toto at nagugustuhan niya ang bawat paghalik nito sa kanya. Nadadala na siya sa init na binibigay nito sa kanya hanggang sa kusa nang pumulupot ang kanyang mga kamay sa batok ng binatilyo. Nagpatuloy ang kanilang paghahalikan hanggang sa nakasandal na nga siya sa pader ng banyo. Agad na pumwesto na nga si Toto upang gawin ang bagay na kanilang kinakailangan. Kitang-kita ni Toto ang reaksyon na mukha ni Naomi na talaga namang parang sabik na sabik at uhaw na uhaw sa bagay na iyon. Sa pagkakataong yun, natuwa si Toto dahil hindi siya mahihirapan na makuha si Naomi. Mabilis ang mga pangyayari at saglit lamang ay narating nila ang paraiso na walang katulad sa ganda. Pawisan at parehong pagod ang mga itsura. Lupaypay ang mga katawan at niyakap nito si Toto. Parang wala lang nangyari nang lumabas si Naomi at Toto sa loob ng banyo. Nakaligo na rin si Naomi habang si Jan naman kakapasok lamang ng bahay galing sa bodega. Bahagya pang madungis sa mukha nito at dumiretso na rin sa banyo upang maligo. Nagluto na rin ng tanghalian si Naomi at sa kabila ng nangyari, hindi pa rin sila nagpapansinan ni Toto. Pakiramdam niya, solve na solve siya ng araw na yun. Hanggang sasabay ulit silang kumain ng tanghalian at nakipagkwentuhan ulit siya kay Jan habang tahimik namang kumakain si Toto. Pagkatapos ng araw na yun, maaga siyang nakatulog. Parang hinampas ang katawan niya at ramdam na ramdam ang pagod. Pag-uwi naman ni Jan mula Maynila ay binilhan pa siya nito ng mga pagkain. Ang mga oras na nasa Maynila si Jan ay hindi maiwasang may mangyari ulit kay Naomi at Toto. Pinasok ba naman siya nito sa loob ng kanyang silid at doon muling ipinaramdam sa kanya ang ligayang hindi niya tinutulan sapagkat kanya rin naman iyong pinananabikan. Tahimik na pinagsaluhan nila ni Toto ang ligaya sa piling ng isa't isa at ilang oras din silang nagkulong sa silid na yun. Wala namang kahit na anong sinasabi si Toto sa kanya at basta na lamang nitong ginagawa ang bagay na iyon. Hanggang sa kusina, nagawa nila iyon na hindi nagsasawa. Kahit sa ang parte ng bahay ay kanila iyong ginagawa lalo pa at wala naman si Jan. Pilyo din naman itong si Toto at talagang inoras-oras siya. Ayos lang naman at hindi naman siya papatalo. Mas manghihina siya ay mas maganda. Mas naliligayahan siya kapag nakarami siya sa isang araw. Kung kaya ay pagdating ni Jan, nilantakan nila ni Toto ang siopaw at fried chicken na dala na to. Walang kaalam-alam si Jan na ang babaeng dinala nito sa pamamahay nito ay talaga namang pinagsasawaan ni Toto. Hindi naman siguro siya nagkakasala, lalo pa at wala naman silang relasyon ni Jan. Ngunit kinagabihan, kinausap siya nito at sinabi nito sa kanyang seryoso ito sa kanya at balak daw itong gawin siyang asawa. Wala na raw itong hahanapin pa kahit pa kakakilala pa lamang nila. Tanggap daw nito kung ano man siya basta ang mahalaga ay magbago siya. Mabait na tao si Jan at nakokonsensya si Naomi na nagawa niyang pumatol sa kapatid ni Jan. Maaari niya itong sagutin pero nag-aalangan siya dahil nga sa mga nangyayari sa kanila ni Toto. Magiging unfair kay Jan kung pumayag siya gayong naunahan na ito ng kapatid niya. Isa pa, tiyak na gagawin ulit ni Toto ang mga bagay na ginawa nito sa kanya. Kahit pa sila na ni Jan, hindi yun gusto ni Naomi. Kahit papaano, ayaw niyang lokohin si Jan. Hindi siya karapat-dapat para sa pagmamahal na to. Hindi niya maaaring tanggapin ang alok nito sa kanya kung kaya ay sinabi na lamang niyang ritong pag-iisipan pa niya. Nang gabing yun, hindi siya makatulog. Nag-iisip siya kung papaano niya sasabihin kay Jan ang kanilang sitwasyon. Hanggang sa maramdaman niyang bumukas ang pintuan ng kanyang silid at nakita niyang pumasok ang isang lalaki. Hindi niya batid kung sino to sapagkat patay ang ilaw ng silid. Namalayan na lamang niyang nakalapit na sa kanya ang lalaki
At hindi siya nagkamaling si Toto yun. Mukhang sinumpong na naman ito ng init. Sinimulan siya nitong halikan at saka hiniga sa higaan. Hindi na talaga gumagana pa yung isip ni Naomi sapagkat mas sumiiral ang init ng kanyang katawan. Hindi deserve ni Jan ang isa niyang tulad. Siguro'y mandidiri siya kapag pumatol pa yung isang katulad ni Jan sa kanya. Ang dumi na ng katawan niya, hindi na maaaring dumagdag pa si Jan. Habang ang kapatid nito pinili ang ganoon. Alam naman siguro nito ang dati niyang trabaho, ngunit sige pa rin ito ng sige. Tinatraidor siya ng kanyang sariling katawan. Hayun nga, at bibigay na naman siya dito sa lalaking ito. Nang mga oras na yon, nakapag-isip-isip na siya. Babalik siya sa Maynila at doon itutuloy ang kanyang trabaho. Wala na siyang pag-asa pa sapagkat kahit saan siya mapunta, hinahanap-hanap niya ang dating trabaho. Mas lalong ayaw niyang maging pabigat kay Jan at wala naman itong mapapala sa kanya. Kailangan na niyang umalis. Bago iyon, hinayaan na muna niya si Toto. Nagpaubaya siya hanggang sa mag-umaga. Pagod ang kanyang katawan at mas lalo pa iyong napagod. Sa ilang taon na trabaho niya sa club, noon lamang siya napagod ng gusto. Tila walang kapaguran si Toto. Ilang beses na naganap ang bagay na iyon noong gabing yun. Wala mang tulog ay maaga siyang nagising. Kailangan niyang harapin si Jan at sabihin ditong babalik na siya sa Maynila. Bahala na, pero kailangan na umalis sa piling na magkapatid. Hindi pwedeng malaman pa ni Jan ang nangyayari sa kanila ni Toto at alam niyang masasaktan lamang ito. Ilang minuto pa pagkatapos ng magluto ng agahan, lumabas na si Jan na may maluwag ng ngiti sa labi. Inaya niya itong kumain at nagtaka siya kung bakit hindi niya namataan si Toto. Hindi siya nakatiis kung kaya nagawa niyang magtanong. Sinabi naman ni Jan na hindi raw doon natulog si Toto kagabi at inaya raw ito ng isa nitong kaibigan sa kabilang barangay. Nalito si Naomi. Kung wala si Toto sa bahay kagabi, sinong lalaki magdamag na nakasama niya? Napalingon siya kay Jan na maluwag pa rin nakangiti. Parang ang saya-saya nito at walang pagsidlan yun. Namilog ang mga mata ni Naomi. Hindi maaari. Si Jan ang lalaking kasama niya kagabi. Si Jan iyon at hindi si Toto. Marahil dahil sa pagod, napagkamalan niya itong si Toto. Paano na? Nadungisa na si Jan ng kanyang maruming puri.